Naku, nakakatuwa dahil this morning may sasaluduhan tayo at kasalu-saludo naman dahil sila ay mga awardee mula sa Metrobank Foundation. Ipakilala mo nga, Mami Mama. Yes, makakasama natin ngayon si Third Salam, siyang Program Officer, si Colonel Jocelyn Torla. Yan, makikilala natin sila lalong-lalo na mamaya. At syempre, meron pa tayong isang mga kasama. Si Chief Fernando Parcon. Sila po yung mga outstanding Philippine soldiers. Good morning po sa inyo. Magandang umaga. Good morning po. Morning po. Ayan, nakakatuwa kapag makakausap namin mga katulad nyo. Kasi ayon kay Mr. Third, no, na siyang program officer ng mga awardees natin na si Colonel Turla at of course kay Chief Parcon, pwede bang bigyan mo kami agad ng overview? Paano po silang napili at bakit sila naging awardee? Ako po ay sa hanay po ng Metrobank Foundation. So kami po yung nagbibigay ng timpalak po dito sa ating taunang Search for the Outstanding Philippine Soldiers o recognition po, honoring our members of the Armed Forces of the Philippines. So ito po ay annual cycle na from nomination phase po until awarding phase ay 1 year po itong pinag-prepare natin. At ngayong taon nga po ay napili na po yung 10 magigiting na sundalo natin sa hanay ng Army, Navy, Air Force at sa hanay po ng Technical and Administrative Services po ng Armed Forces of the Philippines. So ito po yung mga doktor natin na kasama, mga lawyers, mga chaplain, at ngayong taon po ang napili po natin is yung medical corps or yung isang doktor po. So sa award po natin, 10 yung binibigyan natin na award, isang officer at 2 enlisted personnel po sa Army, Navy at Air Force. And ito po ay kumbaga ini-interview po ng ating multi-sectoral judges na nanggagaling po sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Meron po sa judiciary, sa academe, sa religious sector, and so on. And this year po, masaya po ako na binabahagi sa inyo na ang namuno po or yung chairperson po ng aming final board of judges ay walang iba kundi si presiding justice po ng Court of Appeals na si Justice Andres Reyes Jr. And bukod po dito, yung mga documents po na sinabit nila sa amin, talaga naman pong ni-review po at na-evaluate po maigi ng ating multi-sectoral board din po. And after itong review, ito na nga, lumabas na yung resulta. And walang iba kundi sila Colonel Doctor. Yes, okay. Tama po, Jocelyn Turla. And of course, sabi nga si Chief Inspector, Chief Petty Officer Parcon. Pero syempre, ladies first muna, Mami Mabel. Yes, ladies first. Oo, at gusto natin, Doktora. Oo, isipin mo, soldier at the same time, isang pediatrician. Tama po ba? Opo. Sige po, kwentuhan nyo nga po kami, paano po ba itong nangyari sa inyo at napunta kayo, naging awardee kayo? Siguro I believe yung mga previous assignments ko where I was assigned in Mindanao, assigned in Luzon, and the most assignments that I should say is Lucena. So when I was assigned in Solcom, we were the first one to arrive in the scene during the Reyna, if you remember the Reyna typhoon, the Real Infanta. So we were the first one to arrive in the area, and then we converted the municipal hall, the under construction municipal hall, into a hospital. So we made it a makeshift 10-bed capacity hospital where we can admit patients. And during my stay as the commanding officer of Camp Navarro General Hospital, that is in Zamboanga, a strategic place where there are lots of conflicts, so we were able to the patients, battle casualty patients, street battle casualty patients, we were able to save their lives, save their limbs, and also that we were also have also community services. It's not only for the soldiers, but we also involve the community. So I was involved in helping the street children, volunteering as a doctor there, and then do some activity programs for them. Nakakatawa, hindi lang basta doktor eh. Kaya nga yung pagiging doktor niya, aside from that, ito pa is pang kawani ng sandatahang lakas, di ba? Doon ako nakakabilib. Tsaka ano nun, Abay Maylin, yung yung pag selfless service to humanity, yun yung
Di ba? Imagine mo na eto ka, doktor, colonel ka, pero yung you extend your help to others. Na sa isang tawag, andyan ka kagad. Di ba? Talagang saludo po kami sa inyo. Mas fulfilling po ba as a soldier, of course, tapos pagiging doktor ninyo? Paano niyo ho ito napagsama hindi ho ba? Para sa akin, kasi this is the only job that I applied and I enjoyed it. Very fulfilling because you are not only helping the soldiers but the Filipino as a whole. So as a whole, the Philippines, you're helping the people. So kung minsan nga, yung family mo, parang we're above self. Parang service above self. So pati na yung yung mahuhuli ko minsan yung family mo because of your career as a military doctor. So you have to leave them, you have to leave them for an assignment. Nako, yun yung mga tinatawag natin, mga sacrifices. Pero I think it's That's paying true. off, hindi ho ba? Ganon din po ba kay Sir Parcon? Opo, ganun din po. Kasi po, yun nga ang una sa lahat kasi pagka pumasok ng sundalo yung talagang binigay mo ng sarili mo, talagang serbisyo talaga ang unahin bago ang lahat. So, yun nga may tinatawag na obipers before complaint. Kaya kung anong mga tasking, kung ano yung mga binibigay na trabaho, talagang yun ang mga priority. What particular, like yung sa trabaho niyo po, ano yung kinaiba niyo doon sa iba? Bakit ho nabigyan ng pansin ang inyong kayo po mismo? Kasi po ako naman po, yun nga na bago naman ako naging sundalo, dati akong isang atleta, Philippine team sa national boxing team. And nag-champion po ako nung sa Asian Boxing Championship. 2 times ako nag-champion sa international. And then it's happened na nagkaroon ng eye injury ako, so nag-save ako sa sports sa Arnis. So nag-champion naman ako sa 8th World noong 2004. So yun po, na-involve kahit sa athlete po rin ako. When I was assigned nasa sa intelligence community na ako, involved pa rin po ako sa sports. So parang nagtatrabaho ako sa may sports pa rin ako na involvement na especially kasi yung mga yung sports kasi parang tayo ng influence sa mga atleta rin, sa mga especially youth. Ayun, Abay Maylin. Ibig sabihin, siya ay more on sa sports naman. Kung si doktora, si colonel, Sa ay more medical. on sa medical. Ito naman sa sports field na ibinibigay nyo ho yung inyong Kakayanan. Oo. At talento. At siyang lumalaban pa para sa ating bansa. Di ho ba? Opo. Kaya nakakatuwa, no? Yung kanilang pagiging miyembro ng military, nandyan yung sa medical field, nandyan yung sa atleta. Ito ba ay paano nakakasali dito? Kasi I'm sure maraming mga pinagpilian. Kaya lang naging doon sa ayon sa pinakinggan natin lumabas yung galing nila dahil talagang sabi nga ni Ma'am napaka-selfless ng service pagka nandyan kayo. Tsaka kanina pala, yung ilan-ilan pala, di ba sabi 20, pero ilan yung nag-apply? Actually, ang proseso po ng TOPS is nomination po ito, nomination process. So, sila po ang mga sundalo ay nino-nominate ng kanilang mga commanding officer. Then after nun po, magsasubmit sila sa amin ng documents na may criteria po tayong sinusunod dito. Dahil lang tinitignan po natin dito yung totality po ng pagiging sundalo. Hindi lang po yung pagiging atleta, hindi lang yung pagiging doktor ni ma'am or yung pagkakaroon ng community service, kundi yung totality. Nandiyan po yung educational background nila, yung extraordinary acts, yung mga accomplishment nila doon. So, ito po yung mga accomplishment nila off combat or in combat po. And then, nandyan din po yung innovations, yung mga initiative na ginagawa nila para sa kanilang unit na yung iba po nakakapag-save ng million of pesos para dahil sa mga ginawa nilang innovations. And then lastly po, yung mahalaga po yung community civil military operations or yung community involvement. So ibig sabihin yung pagiging yung malawak po ng isang sundalo. And then from 88 nominees po na na-receive natin this year, na 20 po yung napili nung ating preliminary board of judges, kung saan po sila yung na-review ng documents at sila po yung in-elevate sa final judging. Yung final judging po natin, ito po yung interview naman. And then yung last part na po is na interview po yung 20 finalists.
sila na po yung napili. Yung 10 na po yung napili na So, winners. Mr. Third, yung ano yun, ibibigay nilang lahat ng documents, ano yun, di ba? Hindi siya photocopy. Hindi po talagang photocopy, original. original. And then we also request them to submit to us various clearances po. Talagang may background check din po tayo dito. Hindi po ito yung mga simpleng mga competition lang na maraming nakakalusot na ano sa In inyo other po. words, napakaraming criteria bago kayo ma-award talaga. Pero ang question po paano ang effect nito sa family? Like sabi nyo, na medyo naiiwan yung pamilya. Ganon din po ba kayo? Unahin muna natin kay Sir. May mga anak po ba sila? Ano pong Opo effect po. sa kanila po? Ang ano kasi po, yun nga, nandun ka kasi yung sa trabaho, yung pamilya mo na iwan. Siyempre, ang ano nito kasi minsan weekend lang uwi mo ganun kasi nandun sa especially sa amin on call kami talagang 24 hours sa 24/7 nandun kami, kaya pag may mga trabaho to continuous, so kung ano yung talaga na sinasabi ngayon, tasking tayo binigay sa trabaho, yun ang muna talagang inuna. Saka mayroon naman talaga yung ano sa pamilya kung mayroong mga emergency cases ano, so nandun din yung ano nang sa ano namin sa pamilya namin. Nababalanse, in short. Balance mo. Ganon din po ba kay Doktora Colonel? Paano ko ka pala i-address po? Colonel Doctor. Colonel Doctor. Pwede rin Colonel, pwede Doctor. Oho. And higit sa lahat, Mommy. Mami. Oho. Anong effect sa mga Sa akin, mami na lang. Opo, opo, Okay. opo. Ang effect sa akin, actually, talagang napapabayaan. Actually, napapabayaan because I was assigned in Lucena, Zamboanga, and then iwan na ano talaga. There was a time nga yung my husband was in the States kasi immigrant before, pero he gave it up. So I have to bring my son sa Zamboanga para doon siya mag-aral kasi wala Kasama niyo. oo, kasi I have only one son. Meron lang ako stepdaughters na 4. So malalaki na sila. So I'm taking care of my son. So I have to bring him to With you. Zamboanga for a study there sa Ateneo de Zamboanga. Kaya parang ano lang, ngayon lang ako nakabawi because I'm now assigned in Manila. Kasi even at an early age, mga 6 months pa lang yung anak ko, 4 months, nag-schooling na ako. So iniwanan ko na siya for the past 4 months, parang ganun. So, ganun, medyo bumabawi ako ngayon. Kasi sa Manila na ako. Yun nga ho. Pero importante Oo. rin, at least na nabalance mo siya at sinama mo siya doon, nakasama mo siya at nakapag-banding kayo. Yun. At saka Very lagi meron important. kasing feeling na never enough. Pero I'm sure yung ganong hindi lang nabigyan ng sabi niyo pagkakataon, pero tama yung sabi mo, bumabawi kasi hindi tayo papayag bilang nanay Yeah. na mapabayaan natin yung sarili nating pamilya. Yeah, Di po ba? nanay pa rin ako. Maski sundalo, mami pa rin ako. Ayun. At Super syempre si mami. Daddy. Oo, at si Daddy rin. Baka meron kayong gustong mga few words niyo po para ma-inspire po lalo yung ating mga guests, yung mga kataong bahay natin. Opo? Yun, maski you have to balance work and family. Although medyo ma-imbalance talaga if you will be in the military because your assignments is everywhere in the country. So I would like to thank my husband, my family for taking care of my husband, my son while I'm away. And also for the mga mami, babantayan pa rin yung mga anak natin. At importante yun. At saka sa mga soldiers natin, let's do our best. Yung sinasabi, service above self. So, yun nating Rotary Club motto. So, Rotary Club, Metro Makati din yung isa sa sponsor natin. Kasama ng Metrobank Foundation, I would like to inspire the soldiers to, you have to work beyond. Beyond. So just do not stay in your comfort zone, but go out. You have to get out from your comfort zone and then do something for the Filipino people. Ayun. Not only for the soldiers. Ganda. Well said ho. At very touching para makita nyo talaga yung napaka-selfless ni Ma'am. Opo, ganun din ba kay Sir? Ako po bilang napili sa 2016 na Outstanding Philippine Soldier. So, it is God blessings, no? Opportunity ito sa amin na para kami mga sundalo na naging outstanding ay maging model. An example dun sa iba naming kapwa sundalo na talagang maging inspirasyon. Not only sa sinasabi ko sa sundalo, kundi dun sa mga kapwa ko rin ng mga atleta na naging magkaroon din sila ng ambisyon, pangarap na maybe someday magiging famous athlete din sila. So marami rin kasing mga nanggaling sa baba na sumikat, like isa sa atin sa
yung ating champion, Kamau champion, si Manny Pacquiao, na alam naman natin kung anong pinanggalingan nila. So yun ang namin na talagang pag-serbisyo, talagang fully support ang natin, especially sa mga Filipino people and then sa mga community and above all sa Panginoon. Ayun naman, para kay Sir Third, paano ngayon yung mga gusto namang na-inspired sa kanila, gusto sumali? Paano uli yun? Hinihikayat ko po yung ating mga kasundaluhan sa Luzon, Visayas, Mindanao na sumali po tayo dito sa Search for the Outstanding Philippine Soldiers. Ito po ay simple gesture ng Metrobank Foundation at Rotary Club of Makati Metro para isang pasasalamat sa ating armed forces, para ika nga kung wala sila hindi tayo makakatulog ng mahimbing araw-araw. So ginawa ng private sector ito para sa ating mga kasundaluhan. At yun po, nais ko rin po magpasalamat sa leadership ng Armed Forces of the Philippines sa suporta na ito. Ayun, baka meron po kayong gustong batiin? Wala na po ba? Meron ba? Okay. I would like to greet my family. Thank you for supporting me, Attorney Turla, Bobby, and also my son, Rupert Joseph Turla. And then, sa aking mga katrabaho, sabi nga ni Presidente, hindi ko magagawa ito kung wala kayo. So sa aking mga katrabaho, salamat sa inyong pagtulong sa akin. Armed Forces of the Philippines, Metrobank and Rotary Club, Metro Makati, maraming salamat sa inyong lahat. Ayun, ako And also to you, Of course. thank you for guesting us here. Sabi Thank rin you. po kasi in-inspire nyo talaga kaming mabuti. Parang gusto ko tuloy magsundalo. Yeah. Kayo po, sir? Ako po nagpapasalamat din sa buong EFE, sa Philippine Navy, especially in my unit, and then sa mga pamilya ko na sumusuporta sa akin, nanonood sila. Maraming salamat po sa inyong suporta. And then sa CIG family at saka PNCG5 family. Maraming salamat po. Meron pa po? Gusto ko lang pong banggitin din na ang bawat po isang panalo sa Search for the Outstanding Philippine Soldiers ay makaka-receive po ng 500,000 pesos cash from Metrobank Foundation. So, sinasabi nga po namin, secondary lang po itong monetary, but ang pinaka-importante is yung recognition para sa ating mga sundalo at sa AFP. Kaya naman talaga very inspiring. Kaya naman, saludo po kami sa inyo. At sana ipagpatuloy niyo yung ganito mga ginagawa para lalo pa pong ma-inspire yung ating mga sambayan ng Pilipino. Lalo na yung sa mga sa larangan po, no? Yung dito sa TOPS, yung top the outstanding ayun. Then, the outstanding Philippine soldier. Congratulations po at sana magkita-kita tayo ulit. Marami pa kayong magiging kwentuhan with the Kataong Bahay. Yes. Up next naman, makakasama natin si Ms. Angelica Eliazar para sa ating pagpapaigting ng wikang Filipino. Tutok lang kayo mga Kataong Bahay. Babalik pa kami. Wow! Katuwan.